Ang bilis ng oras at hapon na naman. Kagagaling ko lang sa baba, bababa na naman para yung halaman madiligan. Ganyan ako kasi pag magdilig, hindi nga lang kay Meria. Kaya tara, samahan niyo akong mag-akyat baba dito sa napakataas na hagdan. Sa dami nga ng steps nito, talagang hihingalin ka at mapapa-time first ka na lang. Nakakatamad niyang mag-akyat baba kaso bawal tayong tamarin kasi hindi pa tayo mayaman. Kaya binitbit ko na tong host para makapagdilig na tayo dahil uhaw na yung mga halaman. Sana uli naalagaan. Ang init kasi ng klima sa lugar na to, talagang pang-oven yung datingan. Kung dati 40 days ako bago maligo, ngayon twice a day na mga kaibigan. Puputing araw ako dito, sabi ni Kuya Pompom, kasi si Edward lagi nang mapapaliguan. Nung nasa Tagaytay kasi ako, malapusa, takot sa tubig. Ang klima naman kasi doon ay parang relasyon nyo. Ang lamig. Kaya nung dumating kami dito, hindi kami makatulog. Para kaming nililitsyon sa loob, kulang na lang pang tuhod. Pero okay lang yan, parang practice na rin to. Para pag hindi ka napunta sa langit, eh hindi ka na maninibago. Bars. Pero syempre, joke lang. Sure heaven to. Hindi naman tayo ganun kasamang tao. Pero kahit gaano kainit dito, bawing-bawi naman sa view. Lalo na kung ganyang kasipag yung nakikita mo. Tignan nyo naman yung view mga idol. Talagang malilibang ka. Kaya pala nangangamoy tayo dito kasi ako nalilibang na. Inaabot nga ako ng isang oras sa pagdidilig, minsan sobra pa. Bagong tanim kasi yung mga halaman dito kaya pag nagdilig ka, kailangan solve sila. Nililibang ko na nga lang ang sarili ko dito dahil dalawa lang kami ni Mary Ann. Kaya madalas sa sobrang boring nag-aaway kami ng walang dahilan. Para na kaming mga praning dito, dalawa na lang kami, minsan di pa kami nagpapansinan. May mga tanim nga pala akong gulay dyan sa gilid kaya sinabay ko ng diligan. Sayang din kasing bakanting lote kaya agad ko ng tinaniman. Ayan na naman si Mary Ann, aka mapagpanggap. Nagbabaka sakaling makahuli ng isda sa pool. Talagang may sira ang balakubak. Iba talaga pag nakapag-abroad. Nasusobrahan sa sipag. Para na rin daw kasi siyang nasa abroad kasi mula nang lumipat kami dito hindi pa siya nakakalabas. Hindi kasi kami pwedeng sabay na umalis kasi yung bahay kailangan bantayan. At ang isa pang problema ay halos isang oras bago ka makarating sa bayan. Medyo malayo-layo nga to sa kabihasnan. Pero ayos lang. Kakayanin ng lungkot. Kaysa naman wala tayong trabaho at mag-almusal tayo ng kulangot. Dito kahit papano nakakalanghap tayo ng sariwang utot. Ni Mary Ann, talagang heavy, imported, galing sa maitim na basurahan. Pero joke lang. Baka magalit na naman yan. Sensitive pa naman yan si Peklat. Bawal biruin. Binugbog ko nga lang siya, nagalit na sa akin. Pero in fairness, kahit napakainit dito, napakaganda ng tanawin. Kaya kahit pagod-pagod ka, kakaakyat pa ba sa hagdan? Konting pahinga lang, sabay sulyap sa magandang tanawin at lasapin mo yung simoy ng hangin, yung pagod mo nawawala rin. Talagang heaven. Medyo relax pa kami ngayon kasi wala pang booking. Kaya matapos ang maghapong pakikipagdigma sa hagdan, try naman nating magpahinga dito sa magarang upuan.